makuha pa kaya ang diploma bukas? Sa showbiz, award-winning child actor Giro Manio, graduate na sa high school, graduate pa sa rehab. At ito ang kakaibang panghimagas, itlog na pinakuluan ng ihi ng mga bata, hit sa China dahil nakakagaling. Partner, mga kapatid, simula So whether or not masugutin. Partner Cheryl, mga kapatid, patay ang isang gwardya habang kalahating dosena naman ang sugatan sa pang-hold up sa isang armored van sa Robinson's Galleria sa Pasig kanina. Erwin, mabilis na nakatakas ang mga tatlong naka-shorts na suspect, tangay ang ninakaw na pera. Bago umalis, nagpakawala pa sila ng 2 granada. Narito ang report ni Errol Kabatbat live. Naka-shorts lamang daw kasi ang tatlong suspect. Kaya mabilis na nakapasok sa Robinson's Galleria, nakapag-hold up at nakipagbarilan sa mga security guard. Ito ang ordinaryong eksena sa labas ng Robinson's Galleria na nakunan ng CCTV ng MMDA bandang alas 10 ng umaga. Pero maya-maya lang makikita na ang mga nagmamadaling mga pulis at mga taong nagmamadaling lumayo sa mall. Kanya-kanyang pwesto na ang mga parak at mabilis na kinordonan ang lugar. Sunod-sunod na rin ang dating ng ambulansya at makikita ang isang sugatan na nasa stretcher. Ang dahilan ng komosyon, ang holdapang nangyari sa loob ng galeriya. It's very quick eh. I very zoom in, zoom out. Mabilis. Base sa investigasyon, naghahatid ng pera sa Sunrays Money Changer sa mall ang 2 teller ng Security Bank kasama ang 2 gwardya. Pero bigla raw sumulpot ang 2 armadong holdapper at pinaputukan sila. Na-deliver yung sa money changer yung amount. It was received. Then on the way back to the second branch dito facing Ortigas, sa gilid ng Ortigas, dumaan sila sa mall and along the way they were fired upon. Putukan na kaagad. Patay ang isang gwardya habang sugatan ang 3 kasama niya. Mabilis na natangay ng mga sospek ang hindi pa natutukoy na halaga ng pera at tumakas sakay ng motorsiklo. Habang umiiskapo, naghagis pa ng 2 granada ang mga hold-upper sa labas ng mall. Sumabog ang isa sa mga ito na ikinasugat ng 3 nag-aabang ng bus. The bank teller will tell us kung the crime was consummated or not. And if so, kung how much. Ang isa pang granada naiwan sa bangketa at hindi sumabog. Hinala ng otoridad planado ang pagnanakaw. Pansamantalang isinara ang mall pero binuksan din pasado alas 12 ng tanghali pero todo higpit na ang seguridad. Erwin, Cheryl, agad na binuo ng PNP ang SITG Villa para tugisin at kilalanin ang mga suspect. Maraming salamat sa iyo, Errol Kabatbat, live mula po dyan sa Galleria. Samantala, bukod sa mga gwardyang namatay at nasugatan sa tangkang pag-hold up sa Robinson's Galleria, ilang bystanders din ang nadamay. Karamihan sa kanila tinamaan ng shrapnel ng pinasabog na granada ng mga sospek. Trish Roque, ikwento mo. Dead on arrival sa Medical City ang 46 anyos na gwardyang si Rodrigo Villa. Isa si Villa sa mga gwardyang nakaengkwentro ng mga hold-upper na nagtangkang magnakaw ng perang ide-deliver sana sa isang money changer sa Robinson's Galleria kaninang umaga. Sa dami ng gunshot wounds doon sa body niya at apparently meron din daw siya mga gunshot wounds sa abdomen at sa groin and thigh area din. Critical naman ang lagay ng kasamang security guard ni Villa na si Roderick Reluso. Kasalukuyan pa rin siyang inooperahan dahil sa iba't ibang tama ng bala sa katawan. Gwardyang 2 ng Security Bank Ortigas branch at escorts ng armored van. Agad namang napasugod sa ospital ang operations officer ng kanilang agency. Tumawag daw yung misis ni Rodrigo Villa na nandito sila sa ospital na ito po. 4 na sibilyan ding nadamay sa barila ng isinugod sa ospital. Sa 3 dinala sa Medical City, na-discharge ng 2 kinilalang sina Paul Adrian Sarmiento at Joshua Toniza na tinamaan ng shrapnel mula sa pinasabog na granada ng mga hold-upper. Na-admit naman si Jeremy Rabe dahil nabalian siya ng buto sa braso at tinamaan ng shrapnel sa kamay at paa. Nasa Rizal Medical Center naman ang biktimang si Lea Del Mundo. Tinamaan din ng shrapnel sa lieg at siko. Naghihintay lang siya ng jeep nang mangyari ang pagsabog. Pagdating ko sa malapit ng Chowking, bigla pong may nagpaputok yung pasabog doon. Pagsabog ko, may tumalsik po sa liig ko. Nakalabas na rin siya ng ospital, pero panawagan niya. Tulungan naman daw siya ng pamunuan ng mall para sa pambili ng kanyang mga gamot.
Ayaw namang magkomento ng Medical City kung sino ang sasagot sa bayarin ng mga pasyente. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, 3 araw bago magsimana Santa. Mga porta sa bus terminal feeling Biyernes Santo na raw. Milyon-milyong halaga ng palay nalunod sa baha sa Mindoro. Supply ng bigas sa Metro Manila, posible raw maapektuhan. At mga estudyante sa Cebu na ayaw pamarsahin sa graduation dahil sa pagpo-post ng nakabikini sa Facebook, binata pa ng korte.